Hello, reading po ito for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. The Emperor is here. Ayan, followed by the Devil. Parang major ka na to ha. Wait nga lang. Wait lang guys, medyo iayos ko lang. Ay. Pa-comment na lang dyan sa baba kasi ma-appreciate ko yung guys yung comment ninyo. Nagpapakita yun ng pagmamahal at suporta sa akin. Parang masyadong malabo pa rin eh. Wait lang po. Okay na pala. Ayan. So, with the Devil, the Emperor, alam mo, Virgo, napakaganda ng energy mo dito. You are someone na, you know what you're doing. Alam mo yung ginagawa mo. And because of that, nakukuha mo yung tiwala, pagmamahal, suporta, mga tao sa paligid mo. Because you know what you're doing eh. Diba? Tapos yung iba sa inyo, kaya mo nang sabihin natin in a way na i-manipulate, pasunurin yung mga tao sa paligid mo. Kasi, alam mo na kung hindi naman pangit na way yon, especially if you're in the right position para pasunurin talaga sila. You know what I mean? For example, you're a boss. You are manager, CEO, whatever, na nasa mataas kong posisyon. No? O as simple as sa tahanan na lang eh. Ikaw yung higit na dapat mas may power eh. 'Di ba? Power over, halimbawa sa mga kapatid mo, ikaw yung pinakamatanda, or kung ikaw ay may asawa na or what, ikaw yung dapat masunod dahil ikaw ang in authority, kumbaga ganun. So, hindi siya pangit na ikaw dapat talaga yung masunod. Ngayon, alam mo na kung paano gagawin yon na maging in authority para dun sa mga mas mababa sa'yo, and alam mo na kung paano sila i-handle ngayon. Nagigain mo yung respect nila. Maybe in the past, ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung parang sumusunod sa kanila na dapat ikaw ang masunod. Pero ngayon, alam mo na how to be in authority kasi dapat may boses ka, may desisyon ka, and dapat irespeto nila yon, and dapat masunod ka talaga. So ngayon nakikita natin na you have that, which is maganda, no? And yung sabi ko nga kanina na you know how to manipulate the people na, pero in a way na good naman, hindi naman bad. Yun nakukuha natin dito. Kasi may mga times na kailangan mo talagang i-manipulate yung isang tao. Lalo na kung hindi naman niya, hindi maganda yung mga ginagawa niya, parang ganun. Yung mga desisyon niya sa buhay, and para mas maging maganda yung direction niya sa buhay at mapasunod mo siya, eh, kailangan mong parang matutunan kung paano siya mahawakan, paano mo siya mapapasunod sa'yo. Na in a way na magiging pabor din sa kanya yung manipulation na gagawin mo. No? So anyway, sana naging clear kasi of course, yung word na manipulation is hindi talaga siya positive eh. Pero yeah, you do have the Six of Pentacles. Tell me about this. The Justice card. I don't know if you're... Kaya pala medyo mature yung energy. Dito pa lang sa energy mo, mature na eh. So, you could be in a relationship. Married pa nga yung iba with the Justice card. And with the Six of Pentacles. Medyo yung kakonect mong tao. Kung wala pang marriage na involved,
puwedeng there's something legal sa inyong dalawa, maybe there's contract. Yung iba, this is not love or this is not marriage na reading. Dalawa lang yan, kung hindi marriage, maybe business partnership or what, o kasama mo sa pag-handle ng finances. Kasi nakikita natin itong taon 'to medyo magastos siya. It's the Six of Pentacles and the Justice card. Nagpapakita ito as parang business partnership eh. Yung Six of Pentacles, sa ibang card talaga, supposed to be, ang meaning nito kung Six of Pentacles ay pagtutulungan. Pero dito sa particular deck na ito, ang energy niya is pagiging maluho, magastos. But I feel like ginagawa niya yun, hindi naman para sa kanya. Mostly pero merong ilan sa inyo na para sa kanya yun. Nagiging magastos siya para sa sarili niya, ganyan. Pero mostly naman, na nagiging magastos yung taong yun, pero hindi para sa kanya yung gastos na ginagawa niya. It could be para sa'yo, para sa ikabubuti ng lahat. If this is business partnership, this could be para magkaroon ng improvements, you know what I mean? So, ano yung messages dito? Well, I will not take the emotions kasi yung iba, hindi ito love reading. So, messages yung kukunin natin. The Lovers, okay. Yung iba naman love reading din to. Basta take only what resonates. Of course, this is not private reading. For those of you na gusto magpa-private reading, meron tayo niyan. Madam Space P. Ayan, space pa sa dulo. Three of Wands, Eight of Swords, Knight of Pentacles, and the Lovers. Major Arcana, the Lovers. Okay. Knight of Wands, Knight of Pentacles. Nakita tayo dito ng energy mo na parang nag-i-invest ka into this partnership or maybe relationship. Nandun yung investment mo. And maybe that is how you love. Well, you know, Virgos, they are known for being practical. Practical yan, mga Virgo. Pero when it comes to love, a lot of you is medyo willing kang gastusan. Hindi lang sa love eh. Maybe sa partnership, business partnership, pagtulong sa iba. Alam mo yon, lalo na kung may potential and maybe friendship or potential na partnership sa inyo. Nandun yung tutulungan kita, mag-i-invest ako sa iyo, or nandun yung helping hand mo eh. Ganun din sa relasyon. And part of you is, way mo ng pag-help sa isang tao is through material things. Okay? And that is how you love. Diba? And nandun yun, para naman sa mga hindi love reading, nandun din yung way mo nang to support other people, maybe through material things din. Person nakakonect mo, with over the Three of Wands, Eight of Swords. Well, may mga gusto siyang gawin, like maybe mag-travel, may gusto siyang puntahan, maybe a place na parang gusto niyang makita, makipagkita, and not necessarily love. It could be related sa family or vacation, gusto niyang puntahan. There's a place, no, na gusto niyang puntahan. But with the Eight of Swords, medyo wala siyang kakayahan ngayon or para siyang natali or ano siya, stuck. Maybe because of the schedule, 'di ba? Parang wala akong time for that. And or it could be because of financial matter. Kumbaga, pwedeng although magastos siya, sabi ko nga, pwedeng hindi siya magastos sa sarili niya. Magastos siya pagdating sa'yo, pero hindi para sa pangangailangan niya. No? So, but I feel like this person, may mga gusto siya talaga siyang puntahan na lugar,
but it's not possible for now. Okay, so anyway, in the near future, for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, Five of Cups. Okay, what's with the Five of Cups? Four of Wands, Page of Pentacles, the Tower. Clarify the Five of Cups, the Death card. Well, okay. To tell you what, mabait ka kasi talaga ako sa babait. You're willing to give everything. Pero nandun yung marunong ka rin kasing mapagod. Marunong ka rin magsawa. In a way na hindi naman kasi pwedeng all the time bigay ka ng bigay. Hindi naman kasi all the time pwedeng laging ikaw. And pwedeng dumating din sa point ng buhay mo na mapagod ka, masawa ka, bumigay ka. And for what I can see here, lalo na with the Tower and the Death card, there could be an ending. Because of the Page of Pentacles. The Page of Pentacles is someone who is immature, don't know how to, handle things and stuff. And wala siyang, I feel like walang sense of direction. Na parang ikaw pa yung kailangan mag-lead. Which is not good. No? Oo, you are the emperor, the devil. You have that energy sa'yo na kaya mong mag-lead. Pero maybe you are asking for partnership. Kasi ang ano na ito, partnership dapat ito eh. Pag partnership, tulungan, hindi pwedeng lagi kitang hihilahin. Di ba parang ganun yung energy? Hindi dapat ganun. Hindi, sa partnership, kailangan tulungan. Tutulungan kita, tulungan mo sarili mo. Magtapos, pag natulungan mo sarili mo, tulungan na tayo niyan. Hindi pa pwedeng all the time, laging ako ang tutulong sa'yo. So yung energy mo dito with the Five of Cups, I can see you being sad, malungkot, kasi there could be a problem or major shake-up pagdating sa partnership, relationship, marriage, business partnership, any kind of partnership. Pwedeng may major shake-up dito. And pwedeng there's a possibility of ending. Pero kasi, mag-i-end siya, hindi naman sa, actually kaya mo sarili mo eh. You are the Queen of Pentacles. You are a very grounded person. So, kung magkakaroon ng ending, mas more on ang magkakaroon ng ending ay sa kanya. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng ending, ang mag-e-end dito, ang maaalwanan, mawawala ang pasanin ay ikaw. Tapos siya, ang mawawala sa kanya, yung lahat. 'Di ba? Parang it could be kasi ikaw na lang nagbubuhat sa kanya. Hindi na partnership yun. Sa totoo lang, kaya mo naman ng sarili mo, mas mabuti pa nga na ikaw, dahil kumbaga pabigat nga siya eh, di ba? Mas naiahon mo pa yung sarili mo pag ikaw lang. And that's very good. Di ba? Pagdating sa'yo, sa part mo, mas maganda pa. Mas very good ka pa sa part na yun pag binitawan mo yung nagpapabigat sa'yo. But sometimes it's hard, lalo na kasi nga, malungkot sa part na, of course, if there's children, para dun sa marriage na reading, if there's children. But there's nagagaranteriya naman, of course, ang new beginning para sa'yo. And maybe itong partnership na ito, connection na ito, relationship, whatever this is, nakikita natin with the Hierophant na malaking lesson ito sa buhay mo. Okay?
Huwag kayong matakot sa ending, guys. That's part of life. Wala ngang perfect, 'di ba? Even the life itself, even you, hindi ka perfect. Walang perfect. Only God is perfect, but the rest, wala. So, yung ending, kasama yan. No? Yung iba dyan ayaw kasi you're very perfectionist. 'Di ba? As a Virgo, gusto mo perfect din, pati relationship, marriage. But, unfortunately, hindi ganun. No? Thank you very much. I love you all and bye-bye.